Bakit ang aga nyo namang dumating? Kumusta po, Ginoong Lu? Zhu po ang apelyido ko. Mula ngayon, ang supermarket na ito ay pamamahalaan na ng kumpanya namin. Pananatilihin naman namin ang mga empleyadong pwedeng manatili. Ibinenta nyo ang supermarket. Bakit ganyan ang tono mo sa amin? 10 taon kong pinatakbo ang supermarket na ito. Bakit hindi nyo man lang sinabi sa akin bago nyo ibenta? Ginoong Lu, tapos na pong pirmahan ang lahat ng papeles sa kontrata. Ang mga magulang mo ang rehistradong may-ari. At naging legal naman ang aming transaksyon. Tapos na ang lahat ng pirmahan. Buntis ang asawa ng kuya mo. Kailangang lumipat ng bahay ng kuya mo. At kailangan ding mag-aral sa ibang bansa ng ate mo. Kaya ba ang kasal ko ang isasantabi nyo? Matagal na naman kayong magkasintahan ni Suwan. Hindi naman masisira ang relasyon nyo dahil lang sa pagbili ng bahay. Pero bakit si kuya pwedeng lumipat sa Haizhou? Si ate naman pwedeng mangibang bansa. Habang ako, may iwan na lang dito sa maliit na bayan. Pareho ba ang sitwasyon nyo sa kanila? Noong bumili ng bahay si kuya, nagbigay kayo ng 2 milyong piso para sa pag-aaral ni ate sa ibang bansa. At ang kinikita ng supermarket na ibinibigay sa kanila. Hindi ko kailanman sinumbat sa inyo. Nang magpalit sila ng kotse, nagpakasal at nagdaos ng handaan. Sino ba ang laging naglalabas ng pera kundi ang pamilyang ito? Ngayong gusto ko lang mangutang ng 600,000 piso para sa down payment. Panay ang pagpapaliban ninyo. At bigla nyo na lang ibinenta ang supermarket. Ang bawat salansa ng mga paninda rito. Bawat listahan ng mga utang at benta. At bawat supplier, ako mismo ang kumausap. Para unti-unting mapalago ito. Tungkulin mo namang gawin ang lahat ng yan. Kami ang mga magulang mo. At ang pamilyang ito ang nagpalaki sa iyo. Anak nyo rin naman sina kuya at ate. Bakit sila pwedeng umunlad? Samantalang ako, kailangang maiwan dito sa bahay. May narating ang kuya at ate mo. Kailangan natin silang tulungan. Para naman ito sa ikabubuti ng pamilya natin sa hinaharap. Paano naman ako, ano ba ako sa inyo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Malayo ang mararating ng kuya at ate mo. May maipagmamalaki rin ang pamilya natin. Dito ka na lang sa bayan mamuhay ng tahimik at simple. Kaya pala sa tingin ninyo, ang halaga ko lang ay ang manatili rito sa bahay. Magtrabaho para alagaan kayo. Para mabuhay ang kuya at ate ko sa buhay na gusto nila. Sinabi ko na sa inyo. Bago matapos ang buwan kailangan ko ng kumuha ng bahay. Ang layo ng Haizhou. Bakit ba pilit mo pa rin gustong pumunta roon? Dito ka na lang sa bayan tumira kasama namin. Para mas madali ring mag-alagaan. Sino ba talaga ang nag-aalaga sa kanino? Sa nakalipas na 10 taon hindi ko kailanman isinumbat ang mga ginawa ko para sa inyo. At ngayon ayaw ko na ring makipag-away. Isang tanong lang. Doon sa 8 milyon, mayroon ba kahit 1 piso na itinabi para pambili ko ng bahay at pampakasal? Wala. Tama ako, di ba? Kung ganoon ako na lang ang kikita ng sarili kong pera. Chuan, huwag ka namang maging ganyan. Medyo masakit lang magsalita ang papa mo. Sige, umalis ka kung gusto mong umalis. Tingnan natin doon sa labas. Nang wala ang pamilyang ito. Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating mo. Sana balang araw. Maasahan ninyo talaga ang mga anak na pinakamahalaga sa inyo. Hindi naman sa pinipilit kita. Kasi palagi ring nagtatanong si mama. Hindi naman sa ayaw niya sa iyo. Nag-aalala lang siya na baka maghintay ako sa wala. Huwag kang mag-alala. Bago matapos ang taong ito sisiguraduhin kong makalipat na tayo sa sarili nating bahay. Ate, dinalaw ko lang kayo ni kuya. Shuhua, nandito ang kapatid mo. Kapatid, bakit wala ka sa probinsya para samahan sina nanay at tatay? Anong ginagawa mo rito sa Haizhou? Naibenta na ang supermarket. Wala na akong trabaho. Gusto kong maghanap ng trabaho rito sa Haizhou. At gusto ko ring asikasuhin ang pagbili ng bahay. Alam ba ni nanay at tatay? Kuya, gusto ko sanang humiram ng pera sa iyo. Magkano ang hihiramin mo? 600,000. 600,000. Para sa paunang bayad, iyan na lang ang kulang ko. Gagawa ako ng kasulatan at babayaran kita pati interes. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Buntis si Pipi. Naghahanda rin kaming lumipat sa mas malaking bahay. Gipit din kami sa pera ngayon. May matitirhan ka naman sa probinsya. Bakit kailangan mo pa talagang bumili rito sa Haizhou? Mamuhay ka lang ng ayon sa iyong kakayahan. Hindi naman iyon nakakahiya. Bakit si kuya noon? Bakit hindi ka bumili sa probinsya? Kapatid, huwag kang magsalita ng ganyan kasakit. Nagtatrabaho ako rito sa Haizhou. Talagang kailangan ko ng bahay dito. Pumunta ka rito sa Haizhou nang wala pang trabaho. Pero pagbili agad ng bahay ang inaatupag mo. Masyado kang nagmamadali. Nandito naman si Suwan sa Haizhou. Kung maayos naman ang relasyon ninyo, hindi naman kawalan kung maghihintay pa kayo ng 1 o 2 taon. O sige, magkano ba ang kaya mong ipahiram? Wala talaga akong maipapahiram sa iyo ngayon. At huwag ka na ring tumira rito sa amin. Puno na ng mga gamit ng bata ang mga kwarto rito.
Mababaw ang tulog ko sa gabi kaya hindi magiging madali sa akin. Kapatid, makinig ka sa payo ko. Bumalik ka na lang sa probinsya. Hindi ka naman nakatapos ng pag-aaral. Mahihirapan kang maghanap ng trabaho rito. Matatanda na rin sina nanay at tatay. Kailangan ng may makakasama sa tabi niya. Kuya, kailangan ka rin ni na mama at papa. Nakakalula naman 600,000 agad ang hinihingi mo. O bunso. Ek, nandito ako sa Haizaw. Bakit ka napadpad dito? Gusto lang sana kitang makita. Bakit hindi ka man lang nagsabi agad? Mag-aasikaso ako ng visa bukas. Sobrang busy ko. Ate, gusto ko sanang manghiram ng pera pambili ng bahay. Pati ba naman ikaw manghihiram din? Binenta ni na mama at papa ang grocery. At binigay ang pera sa inyo ni kuya. Sobrang importante sa akin ang makapangibang bansa. Mahalaga rin naman ang kasal ko. Pwede mo namang ipagpaliban muna ang kasal mo. Bakit ang buhay niyo hindi pwedeng maghintay? Habang ang buhay ko kailangang maghintay ng maghintay. Luchuan, huwag mong palaging idadahilan ang hustisya o pagiging patas. Bata ka palang ayaw mo nang mag-aral. Kaya naiwan ka sa bahay para tumulong. Hindi mo pwedeng isisi sa iba ang lahat. Ate, sa tingin mo ba talaga na dahil lang sa hindi ko gustong mag-aral, kaya ako nagpaiwan? Matagal nang lumipas ang mga nangyari. Ano pa ba ang saysay na pag-usapan pa yan ngayon? May halaga yun. Noon hindi kayang tustusan ng pamilya ang pag-aaral nating tatlo. Sabi ni na mama at papa kailangan talaga. May maiwang isang tao sa tindahan. Nagpasa ako ng blankong papel sa exam. Para lang makapag-aral kayo at makaalis dito. Noong araw na umalis ka, hinawakan mo ang kamay ko at sinabing, Bunso, kapag nangailangan ka sa hinaharap, tiyak na tutulungan ka ni ate. Luchuan, natatandaan ko naman. Pero wala talaga akong mailalabas na pera ngayon. Paalis na ako papuntang abroad. Kaya gipit din ako ngayon. Gipit naman kayong lahat. Huwag kang ganyan. Kapag hindi mo na kaya sa Haizaw, umuwi ka na lang. Iniisip ka pa rin ni na mama at papa. Ate, simula ngayon. Hindi na ako kailanman magmamakaawa sa inyo. Nakarating ka na ba sa Haizaw? Naghihintay ako sa dati nating lugar. Anong nangyari, may nang-api ba sa iyo? Bakit mo ito binibigay sa akin? Ito ang mga perang pinadala mo sa akin nitong mga nakaraang taon. Pati na rin ang mga regalo mong pera tuwing may okasyon. Inipon ko ang lahat ng iyon at halos hindi ko nagastos. Bakit mo ito binibigay sa akin? Luchuan, maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, maghiwalay na tayo. Dahil lang ba hindi ko pa kayang bumili ng bahay ngayon? Hindi ito dahil sa bahay. Kung ganoon, bakit? Dahil wala akong nakikitang kinabukasan sa atin. Hindi ka naman tutulungan ng pamilya mo. Puro ka lang nila paghihintayin. Lagi ka lang nilang pagbibigayin. Lagi nilang sasabihin na unahin mo muna ang iba. Alam kong kaya mong magtiis. Pero ayaw ko namang makita ka. Nahilahin ka na naman nila pabalik sa kanila. At ayaw ko ring sayangin ang kabataan ko. Nang patuloy sa isang pangakong walang patutunguhan. Kaya ko namang kumita mag-isa. Nandito na ako sa Haizaw. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-ipon ako. Makakabili rin ako ng bahay nang hindi umaasa sa kanila. Alam mo ba kung magkano ang bahay dito sa Haizaw? Alam ko. Alam mo ba kung gaano kahirap kapag walang pinag-aralan? Walang mga koneksyon. Walang suporta mula sa pamilya. At mag-isa na nakikipagsapalaran rito. Kunin mo ang perang ito. Kahit papaano magrenta ka muna ng matitirhan. Huwag ka laging magtipid ng sobra. Hindi ko kailangan ang pera mo. Luchuan, bakit ka ba laging ganyan? Handa kang magparaya para sa lahat. Pero ayaw mo namang tanggapin. Kapag binibigyan ka ng iba ng puwang para makaatras, hindi ko pwedeng tanggapin ang pera mo. Bigyan mo pa ako ng 6 na buwan. 5 taon na ang ibinigay ko sa iyo. Luchuan, napakabuti mong tao. Kaya lang hindi na kita kayang samahan hanggang dulo. Luchuan, balang araw magkakaroon din tayo ng sariling kusina. Ikaw ang magluluto at ako naman ang maghugas ng pinggan. Mag-aalaga rin tayo ng isang pusa. Bawal ang masyadong mataba, kasi baka mapakain mo siya hanggang maging mukhang bola. Suwan. Kunin mo na ito pabalik. Luchuan, huwag namang ganyan. Sinabi ko sa iyo na bibigyan kita ng sariling tahanan. Maaari kang hindi maghintay sa akin. Pero gagawin ko pa rin ang bagay na ito. Bakit ba kailangan mong maging ganyang katigas ang ulo? Dahil maliban dito, wala na akong kahit ano pa. Huwag mo na akong hahanapin pa.
Pasensya na pero diploma sa kolehiyo ang pinakamababang kinakailangan para sa sales position natin. Marunong ka bang gumawa ng PowerPoint presentation? Kaya ko pong pag-aralan. Hindi kami naghahanap ng mga tao na dito palang mag-aaral. Hindi po masyadong angkop ang inyong resume. Nagpatakbo po ako ng supermarket noon. Mula sa pagbili ng mga stock, pag-aayos ng mga bayarin. At maging ang pag-asikaso sa mga supplier at kliyente ay nagawa ko na. Iba po ang sitwasyon dito dahil mga kliyente sa korporasyon ang aming hinahawakan. Huwag mo namang ihagi sa akin. Ikaw pala yan. Naghahanap ka pala ng trabaho. Sa itsura mong yan paniguradong marami nang tumanggi sa iyo. Ano ang trabaho mo dati? Nagpatakbo ng supermarket, marunong magkwenta. At marunong ding makipag-usap sa mga tao. At kumilatis ng tao. Medyo maingat ka rin pala. Ano po ang trabaho ninyo? Hindi mo ba napansin? Halata naman. O bakit nagtatanong ka pa? Kasi hindi ka naman mukhang boss. Litsa, medyo interesante ka. Kung hindi mo mamasamain sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon para sa isang interview. Mga lakal ng basura, diretso ka palang magsalita bata. Sir Liu, dalhin mo ito sa recycling point sa ibaba. Donate mo ang pera sa charity box. Opo Sir Liu. Bakit parang ngayon lang ako nakakita ng boss na nakasimpleng damit lang? Hindi maganda ang natapos mo. Alam ko po. Hindi rin maganda ang resume mo. Alam ko po. Pero may determinasyon sa mga mata mo. Naghahanap ako ng sales. Hindi ko kailangan ng puro porma lang. Wala kang koneksyon at wala ka ring magandang natapos. Mali-maliitin ka ng mga tao kapag pumasok ka roon. Papagalitan ka ng mga kliyente. Gigipitin ka ng mga kasamahan mo. Hahabulin ka ng sales target mo. Kaya mo bang tiisin? Kaya ko po. Bakit? Gusto kong kumita ng pera. Masyado kang prangka. Mababa ang basic salary. Nasa galing mo ang komisyon. May 3 buwang probation. Kung hindi mo kaya umalis ka na lang. Ikaw pala ang bagong pasok na personal na kinuha ni Sir Liu. Hoy, bago kunin mo ang impormasyon ng mga kliyenteng ito. At ayusin mo ito. Kailangan ko iyan bukas ng umaga. Anong batayan ang gagamitin ko? Bahala ka na kung paano. Igrupo mo base sa laki ng industriya. Sa dalas ng pagbili. Sa mga nakaraang benta at may kasamang tala tungkol sa ugali ng bawat contact person. Iho, hindi ka pa pala umaalis. Pauwi na po. Sino ang nagturo sa iyo? Dati, mahigit 300 ang kategorya sa supermarket. May 12 ng mga supplier. Kapag walang kategorya, matagal na sanang magulo ang lahat. Magandang araw po, ako po si. Hindi po pwedeng pumasok ng walang appointment. Ibibigay ko lang po sana ang proposal ko. Kanina ka pa ba naghihintay? 2 oras na po. Wala akong oras ngayon. Sige po, babalik na lang ako bukas. Bakit nandito ka pa rin? Sabi niyo po kasi wala kayong oras. Pero hindi niyo naman po sinabing hindi niyo kailangan. Dalhin mo rito ang proposal bukas ng 3:00 ng hapon. Nakabenta rin sa wakas. Tandaan mo ang pakiramdam na iyon. Kahit ma-reject ka pa ng 100 beses sa susunod. Ang sandaling ito ang magbibigay sa iyo ng lakas para lumaban. Kakayanin ko po. 6 na buwan sa trabaho. Umabot sa kabuang 1,700,000 piso ang benta. Unang pwesto sa departamento pagdating sa mga umuulit na customer. Sabay-sabay nating tanggapin sa entablado si Luchuan. 400,000 piso, napakasipag mo talaga. Maraming salamat po, Sir Liu. Huwag puro trabaho at pera lang. Alagaan mo rin ang kalusugan mo. Pagsasama-sama ng bawat pamilya. Sabay-sabay nating salubungin ang bagong taon. Lola, Chuan-Chuan, kumain ka na ba? Opo, kumain po ako ng dumplings. Ako po ang nagluto. Opo, hindi naman po nasira. Maayos ko po silang nailuto. Bata ka pa lang, ayaw mo nang magpatalo. Palagi namang nasisira ang niluluto mong dumplings. Sinasabi mo pa ring maayos ang pagkakaluto. Chuan-Chuan, bagong taon na pero hindi ka pa rin umuuwi. Galit ka pa rin ba sa amin? Hindi po. Hindi mo maluloko si Lola. Hindi naging patas ang ginawa ng mga magulang mo. Pinagsabihan sila ni Lola. Ayaw naman nilang makinig. Huwag na po kayong makipag-away sa kanila. Hindi naman ako nakikipag-away. Nasasaktan lang si Lola para sa iyo. Kamusta naman ang trabaho mo? Maayos naman po. May nang-aapi ba sa iyo? Wala po. Sapat ba ang pera mo? Lola, nakapag-ipon na po ako para sa down payment. Talaga? Ha. Kapag nakabili ka na ng bahay, pupunta roon si Lola para sa housewarming mo. Di ba sinabi mong bibigyan mo si Lola ng malaking balkonahe? Magdadala ako roon ng mga halaman ng rosas. Opo, nakalaan po. Ilalaan ko po ang pinakamalaking balkonahe para sa inyo. Aasahan iyan ni Lola. Lola, masama po ba ang pakiramdam ninyo? Wala ito, sadyang matanda na si Lola. Makati lang ang lalamunan ko. Pagkatapos ng bagong taon uwi ako para ipatingin kayo sa doktor. Huwag kang magmadali, Chuan-Chuan. May gusto sanang sabihin sa iyo si Lola.
Ano po iyon? Sa buhay ng tao, minsan talaga ay nasasaktan tayo ng sarili nating pamilya. Pero hindi dahil hindi ka binibigyan halaga ng iba, ay iisipin mo nang wala kang halaga. Alam kong may pinapaboran ang mga magulang mo. Huwag ka nang manatili doon, at maghintay na lumingon sila sa iyo. Magpatuloy ka lang sa buhay mo. Nakatingin lang si Lola sa iyo. Lola, ipapakita ko po sa kanila na hindi lang ako hanggang dito sa maliit na bayan. Hindi para sa kanila iyan, kundi para sa sarili mo. Naikain na po. Naintindihan ko na. Pagkatapos ng bagong taon maglaan ka ng oras na umuwi rito. May mga bagay dito sa bahay na dapat nating pag-usapan ng malinaw. Sige po. Mama, Papa. Kambal ang dinadala ni Pipe. Siguradong hindi nakakasya ang 3 silid ngayon. Iniisip kong lumipat sa 4 na silid habang sakto pa ang presyo ng bahay. Di ba kakuha nyo lang ng pera? Pati down payment at renovation, lahat yan kailangan ng pera. Kulang pa kasi ng konti. Mama, Papa, kaya kami lilipat sa mas malaking bahay. Ay para din naman sa mga bata. Sa susunod, kapag pumunta kayong dalawa sa Haizu, siguradong may matutuluyan kayong kwarto. 1 milyon na lang ang natitira sa amin. Pera namin yan para sa pagtanda. Ma, hindi nyo pa ba ako pinagkakatiwalaan? Ako ang panganay na anak. Siguradong aalagaan ko kayo kapag tumanda na kayo. Paano naman si Chuan Chuan? Bagong taon na bagong taon, bakit mo siya binabanggit? Ibinenta ninyo ang pinaghirapan niyang supermarket sa loob ng 10 taon. Kahit 1 sentimo, wala kayong ibinigay sa kanya. Iba naman ang sitwasyon ni Shuhua. At si Chuan Chuan, hindi ba espesyal ang sitwasyon niya? Gusto niya na naman bang kunin iyan? Chuan Chuan, kailangang mag-iwan ng tahanan si Lola para sa iyo. Mukha ng tunay na amo si Shuhua ngayon. Kapag nakapangibang bansa na si Siki, siguradong magiging kahanga-hanga siya. Napakaswerte talaga ng pamilyang Chen. Pareho nang nakarating sa malayo ang 2 anak. Nandito na si Chuan Chuan. Manigong bagong taon po, Lola. Mabuti at nakauwi ka na. Ipinagtabi ka ni Mama ng pagkain. Alam mo pa pala kung paano umuwi. Manigong bagong taon po, Kuya, Ate. Maupo ka muna ngayong nandito ka na. Pamilya naman tayong lahat. Huwag ka nang magtampo. Umuwi ako ngayon para linawin ang lahat. Bagong taon na bagong taon. Pag-usapan natin ito ng maayos. Yung natitirang 1 milyon. Plano niyo ba talagang ibili ng bagong bahay si Kuya? Sino namang nagsabi sa iyo? Ibig sabihin totoo nga. Talagang handa na kayong. Yung huling perang natira para sa pagtanda nyo. Ipamigay na lang kay Kuya. Bunso, bakit pagka-uwi mo pera agad ang bungad mo? Pera ni na Mama at Papa. Kung ano ang gusto nilang gawin doon. Kalayaan nilang magpasya. Yung pinagbenta sa grocery. Sila rin ang bahalang magdesisyon doon. Pati yung 10 taon ng buhay ko sila rin ang nagpasya. Huwag kang ang magsalita ng ganyan katindi. Bagong taon na bagong taon, bakit kayo nag-aaway? O sige, hindi na ako makikipag-away. Pirmahan niyo na lang itong kasunduan. Bunso, huwag kang padalos-dalos. Chuan Chuan, ano ba itong ginagawa mo? Bunso, huwag kang padalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos, pamilya naman tayo. Hindi ako padalos-dalos. Simula ngayon, ipamigay niyo na ang pera niyo kung kanino niyo man gusto. Hindi na ako makikipag-agawan. Pero asahan niyo rin na pagkatapos nito, huwag niyo nang gagamiting dahilan ang pamilya. Para pilitin akong pasanin ang lahat. Ako ang nagluwal at nagpalaki sa iyo. Bakit mo naman nagagawang maging ganyan? Mas 10 taon akong nakakulong sa grocery na yan. Dahil lang sa mga salita niyo. Na dapat maging maunawain ako kaya nakatali ako ng 10 taon. Gusto kong magpakasal. Sabi niyo maghintay muna ako. Gusto kong bumili ng sariling bahay. Sabi niyo huwag muna akong magmadali. Noong lumapit ako kay Kuya at Ate, pinapabalik lang nila ako sa probinsya. Ngayon yung natitirang 1 milyon nyo, ibibigay nyo pa rin pala kay Kuya. At dahil nakapili na kayo kung kanino kayo aasa, pues lalayo na ako. Subukan mo lang. Pirmahan mo na. Akala mo ba kapag umalis ka sa pamilya Lu, magiging maganda ang buhay mo? Kahit papaano sa susunod, kung maging mahirap man ang buhay ko, wala akong ibang sisisihin. Lu Chuan, ang ginagawa mong iyan ay magpapamukha lang sa lahat, na wala kang pagpapahalaga sa pamilya. Kuya, noong pumunta ako sa bahay niyo noon, sabi mo huwag akong maging pabigat sa iyo. Ate, pinauwi mo naman ako para mag-alaga kina Mama at Papa, dahil may sarili ka raw buhay na gusto mong tahakin. Pare-pareho kayong may sariling buhay, kaya dapat ako rin. Sige, kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko ang gusto mo. Simula sa araw na ito, hindi na kita anak. Huwag na huwag ka nang tatapak sa pamamahay na ito kahit kailan. Ito na ang huling pagkakataon. Nahihingi ako sa inyo ng patas na pagtrato.
Lola, aalis na po ako. Magsuot ka ng makapal kapag malamig. Huwag ka masyadong magtipid sa sarili mo. Hintayin niyo po ako. Hihintayin ka ni Lola. Kapag lumabas ka sa pintong ito ngayon, huwag ka nang babalik, para magmakaawa sa amin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ganoon kalaki pero kasya ang 2 paso ng rosas. At kasya rin ang isang maliit na bilog na lamesa. Ginoong Lu, tingnan niyo po ang unit na ito. Bagamat hindi ganoon kalaki ang espasyo. Pero maganda at maayos naman ang pagkakalayout nito. Ilang beses niyo na rin po itong tiningnan noon. Kaya talaga pong itinabi ko ito para sa inyo. Pipirmahan ko na po ito ngayon. Anong oras po darating si Binibining Su? Malapit na po siya. Hindi kita niloloko. Pumayat ka ng husto. Pero mas buhay at maningning na ang mga mata mo ngayon kumpara noon. Binibining Su, talagang pinaglaanan po ito ng oras at pagod ni Ginoong Lu. Palagi siyang pumupunta rito para magtanong. Pumunta pa nga siya rito kahit noong pinakamalamig na panahon. Sabi niya maganda raw ang sikat ng araw dito. Magugustuhan mo raw ito. Hindi naman ganoon kalaki ang bahay. Malayo rin ito sa sentro ng lungsod. Pero plansado na ang plano para sa subway. Magiging madali na ang biyahe pagdating ng araw. Pwede mong ilagay rito ang mga paborito mong halaman. Maliit man ang kusina, pero nasukat ko na ito. Kasya rito ang puting pinto ng kabinet na sinabi mo. Tanda mo pa pala ang lahat ng iyon. Siyempre naman, tanda ko lahat. Mr. Lu, pwede na po nating i-swipe ang card nyo. Hindi maaari. Baka po umabot sa limit. Gusto nyo po bang i-check muna? Paanong nangyari iyon? Anong nangyari? Nasaan ang pera ko? Chuan, huwag ka munang mag-alala. Kulang kasi ang pambili ng kuya mo para sa bahay na malapit sa eskwelahan. Kaya hiniram muna namin pansamantala. Hiniram. Pera ko iyon para sa down payment. Alam ni Mama, pero ang anak ng kuya mo. Kailangan ng mairehistro agad para makapag-aral. Nagmamadali rin sila roon. Palipasin mo muna ito. Siguradong babayaran ka rin namin pagkatapos. Binigyan ko kayo ng access sa card ko. Para makapagpatingin kayo sa doktor at makabili ng gamot. Hindi para pakialaman nyo ang card ng sweldo ko. Kami ang mga magulang mo, masama bang kumuha ng kaunting pera sa iyo? Mula noong araw na pirmahan natin ang kasunduan. Hindi na tayo sa sitwasyon na. Pwede na lang nating pakialaman. Ang pera o ari-arian ng bawat isa. Gagawa ka na naman ba ng gulo dahil lang sa pera? Nasaan kayo ngayon? Pupuntahan ko kayo ngayon din. Huwag kang pumunta roon ng nag-iisa. Kailangan ko iyong makuha pabalik. Sasamahan kita. Hindi lang ito basta pera mo. Ito na rin ang huli nating pagkakataon. Nasa baba na si Chuan. Pumunta talaga siya. Kung kailan naman hindi kailangan. Saka pa talaga ngayon. Umalis muna kaya tayo. May pampamilyang problema ba kayo? Bunso, bakit bigla kang naparito? Ibalik niyo ang pera ko. Anong pera ang ibabalik? Inilipat niyo ang 400,000 piso ko. Pang down payment ko yon para makabili ng bahay at makasal. Hindi naman sinasadya ng mama ni Chuan. Akala kasi namin nagmamadali ang kuya mo. Kaya ginamit muna namin. Tita, kalahating taon niyang pinaghirapan. At pinagpuyatan ang perang yan. Miss Su, usaping pampamilya ito. Alam kong hindi pa ako opisyal na kasapi ng pamilyang ito. Kaya nga mas nakikita ko ng malinaw ang lahat. Sa nakalipas na mga taon, napakarami ng isinakripisyo ni Luchuan. Para lang sa pamilyang ito. Hindi niyo ba talaga yon alam? Nagpapatakbo siya ng grocery. Para lang matustusan ang kuya at ate niya. At alagaan ang mga magulang niyo. Ngayong gusto naman niyang magkaroon ng sariling bahay para sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyo namang hinaharangan ang kanyang daan. Bilang mga magulang, sa tingin mo ba ay gugustuhin naming ipahamak ang sarili nesting anak? Hindi lang naman kutsilyo ang nakakasakit sa kapwa. Minsan, ang paulit-ulit na pagpilit sa kanyang magparaya ang pinakamasakit. Suwan, huwag mong sirain ang relasyon naming magkakapatid. Kuya, gaano pa ba kalalim ang natitirang pagmamahala natin bilang magkakapatid? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Bunso, para sa anak din naman ng kuya mo ang lahat ng ito. 29 ka pa lang naman, pwede ka pa namang maghintay ng kaunti. Paano kung ipanganak na ang anak namin at kailangan ng irehistro? At mahuli siya sa pag-aaral dahil dito. Kaya okay lang na maantala ang sarili kong kasal. Dapat ba talagang mapalitan agad ang bahay ninyo? Habang ang bahay ko naman ay kailangang maghintay. Mahalaga ang kinabukasan ng anak ninyo. Pero ang kinabukasan namin ni Suwan ay pwedeng isang tabi na lang. Lagi niyo na lang sinasabi na pamilya tayo. Pero tuwing may kailangang magsakripisyo, ako na lang palagi. Nanay ni Chuan, nakikiusap ako, wag mo na itong palakihin. Babayaran naman namin ang pera. Kailan? Kung hindi niyo rin naman pala kayang bayaran, itatawag ko na ito sa pulis.
Subukan mo lang, at bakit naman hindi ko gagawin? Huwag kang tatawag ng pulis, delikado ang sitwasyon ko ngayon. Walang mapapala ang kahit sino kapag lumaki pa ito. Kaya alam mo rin naman palang mali ang ginawa nyo. Kuya mo ako. Kung ganoon, umakto ka muna bilang kuya. Sinong tumawag sa pulis? Anong nangyayari dito? Ako po ang tumawag. Nang walang pahintulot ko. Naglipat sila ng 400,000 mula sa card ko. Tatay niya ako. Matagal nang pwedeng gamitin ang shared account para sa pamilya. Iba ang para sa pamilya sa ginawa nyo. Ang paglilipat ng malaking halaga ng walang pahintulot ng may-ari ay isang malaking mali talaga. Mas mabuti kung mapag-usapan para maibalik ang pera. Kung hindi makukuha sa usap, idaan natin sa batas. Nakalikom kami ng 200,000 at ililipat muna namin sa iyo. Gagawa ako ng kasulatan ng pangako para sa natitirang 200,000. Patawad. Wala kang kasalanan sa akin. Luchuan, kaya ako lumaban ngayon. Ay dahil alam kong labis ka nang nasasaktan at nagtitiis. Pero alam ko rin, na wala na talaga akong lakas para magpatuloy pa. Suwan, hindi sa ayaw ko dahil wala kang pera. At hindi rin dahil takot akong maghirap. Ang kinatatakutan ko talaga, ay sa tuwing malapit na tayong makaahon, ay hihilahin lang ulit nila tayo pababa. Natatakot ako na baka balang araw ay sumbatan kita. Aayusin ko ang lahat ng ito. 10 taon mo na itong inaayos. Sana maging maayos ang buhay mo. Pero simula ngayon, hindi na kita masasamahan pa. Pumasok ka sa opisina bukas. May matinding proyekto tayo. Anong proyekto yan? Ang Jianghan Heavy Industries na napakahirap nating makuha. 2 taon na nating sinusubukan yan. Tinanggihan na ang unang 3 ahente natin. Matagal na silang nakikipagtulungan sa mga kalaban natin. Mas mababa ang presyo nila kaysa sa atin. At malalim din ang kapit nila doon. Magkano ang komisyon kapag nakuha ko yan? Makuha mo lang yan sa loob ng 6 na buwan. Ikaw na ang general manager ng sales sa East China. At triple ang magiging taunang sweldo mo. Sige, tatanggapin ko. Bawal tumambay dito. Umalis ka na agad. Ako si Luchuan mula sa Yuanhang Group. Gusto ko sanang makipagkita kay President Zhao. Hindi tumatanggap ng bisita si President Zhao. Lalabas si President Zhao bandang 7:00 ng gabi. Maraming salamat, President Zhao. Ako si Luchuan mula sa Yuanhang Group. Bigyan niyo lang ako ng 5 minuto. Wala akong interes. Mabigat ang pressure sa kanila sa mga regulasyon sa kalikasan. Mataas kumonsumo ng kuryente ang mga luma nilang linya ng produksyon. Isang araw lang na matigil ang trabaho, malaki na ang malulugi sa kanila. Ang mga tao sa Departamento ng Teknolohiya ang susi rito. Kapag ipinagpatuloy niyo pa ang paggamit ng lumang kagamitan, President Zhao, sa loob ng 3 taon may iwan kayo sa mga pagbabago para sa kalikasan. Hindi ako nagbebenta ng kagamitan. Ang pinag-uusapan ko rito ay ang mga panganib. Bukas ng 9:00 ng umaga, hindi pa sumusuko ang Yuanhang. Hindi pinakamababa ang alok na presyo ng Yuanhang para sa kagamitan. Pero sa loob ng 10 taon ito ang may pinakamababang kabuuang gastos. Ang Yu Recycling System. Makakatulong para mas maagang maabot ng Jianghan Heavy Industries ang mga pamantayan. At makapag-apply ng mga subsidy. Hindi lang simpleng kagamitan ang ibinebenta namin. Kundi ang katiyakang hindi kayo mapag-iiwanan sa susunod na 10 taon. Sabay tayong maghapunan mamayang gabi. Pagkatapos nating uminom, pipirmahan ko na. Kung hindi na kaya ng katawan mo, bumalik ka na. May susunod pa namang mga proyekto. Wala akong ganoong karaming pagkakataon. Para saan ba ang lahat ng ito? Para lang sa isang pagkakataon. Ang iba may pinag-aralan at may mga koneksyon. May pamilyang nakaalalay sa kanila. Pero ako, wala. Sir Liu, nakuha na po natin ang kontrata. Hahaha, bumalik ka na bukas para ma-promote ka. Chuan, bumalik ka na agad. Wala na ang lola mo. Chuan, walang gaanong narating ang lola mo sa buhay na ito. Ito lang 3 silid at ilang ektarya ng lupa ang mayroon ako. Wala akong magagawa kung may paborito ang mga magulang mo. Pero ikaw ang pinakamamahal kong apo. Ibinibigay ko sa iyo ang tahanang ito, para magkaroon ka na ng sarili mong tahanan. Pero bakit hindi niyo man lang ako hinintay? Pinakamalaki ang kwarto sa silangan. Maraming kasama sa pamilya si Shuhua. Ibigay kay Shuhua. Ang kwarto sa kanluran ay para kay Siki. Ang natitirang maliit na kwarto ay para sa amin ng nanay mo. Paano naman ako? Hindi ba't nakapirma ka na sa kasunduan? Pinutol ko na ang ugnayan ko sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na pinutol ko rin ang ugnayan ko kay Lola. Hindi ko naman hinihingi ang lahat. Ang gusto ko lang ay ang kwarto kung saan tumira si Lola. Pinakamalaki ang kwarto sa silangan. Marami akong anak. May sarili ka namang bahay sa Haizhou. Pangatlong kapatid, maganda naman ang takbo ng buhay mo sa Haizhou. Ilang beses ka lang namang umuwi sa loob ng 1 taon. Aanhin mo pa ang kwartong ito. Noong buhay pa si Lola, ilang beses ka ba umuwi sa loob ng 1 taon?
Tama na, pumanaw na si Lola. Kailangan pa ba nating ungkatin ang mga ito? Hindi naman ako ang nagsimulang mag-ungkat. Kundi kayo na kahit ang huling alaala niya, ay ayaw niyo pang ipaubaya sa akin. Chuan, kunin mo na ang mga gamit mo sa kwarto. Si nanay na ang mag-aayos ng mga gamit mo. Ang kwarto ang gusto ko. Pamilya naman tayong lahat. Huwag na tayong mag-away dahil lang sa bahay. Noong bumili ako ng bahay noon, sabi niyo rin pamilya tayo. Ako ang may masusunod sa bahay na ito. Si Lola ang may masusunod. Ako si Liu Ging. Kusang loob kong ipinamamana ang lumang bahay na nakapangalan sa akin. Ang karapatang gumamit sa 3 lupang pantahanan. Pati na rin ang ipon na nagkakahalaga ng 50,000 yuan. Na buong buo kong ibinibigay sa aking bunsong apo. Na si Luchuan. Hindi maaari. Paano namang walang itinira si Lola kahit kaunti para kina mama at papa? Dahil alam niyang hindi niyo ako kayang bigyan ng tahanan. Hindi ko matatanggap iyan. Kopya lang naman iyan. Abogado song ang mga dokumento tungkol sa alitan sa pamana. Ipinadala ko na sa iyo. Manager Lu, parating na ako. Attorney. Kawawa naman ang batang si Chuan. Wala akong kakayahang bigyan siya ng marangyang buhay. Kaya nag-iwan na lang ako ng tahanan para sa kanya. Kung ayaw niyo siyang alagaan, ako ang mag-aalaga sa kanya. May bisa sa batas ang huling habilin. Kahit papunitin ninyo ang kopyang iyan, mayroon pa rin kaming hawak na kumpletong patunay. Kung ipipilit niyo pa rin questionin ito, magsasampa kami ng kaso sa korte. Ang mga kaso tungkol sa pamana ay mag-iiwan ng pampublikong record. Papa, huwag mo na palakihin ang gulo. Ang lakas na ng loob mong lumaban ngayon ah. Sa wakas ay natutunan ko lang na protektahan ang mga bagay na para talaga sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Boss Lu, kumpirmado na po ang resulta ng proyekto. Ang Chengdong Smart Park ay pamumunuan ng kitchen para sa pagbuo nito. Nasaan ang listahan ng mga makakasamang kumpanya? Maganda ang mga pinagkukunang yaman ng Tianyuan. At mababa rin ang alok nilang presyo. Alisin ang Tianyuan sa listahan. Boss Lu, dahil po ba ito sa panganib? Yise, hindi naman sa kung sino ang may pinakamagandang dokumento. Nakasalalay ang proyekto. Tinitignan ang aktwal na pondo at ang pagtupad sa kontrata. Suriin ang mga utang. Piliin ang TE Construction. Sasabihan ko agad. Si Boss Lu, baka magtanong ang panig ng Tianyuan. Ipahanda sa legal ang mga patunay para sa pagsisiyasat. Itong si Lu Shuhua at kayo. Pasensya na, napadaldal lang ako. Ay naging pamilya niyo dati. Gusto kong makita ang inyong si Boss Lu. Sir, hindi po pwedeng umakyat ng walang appointment. Kami sa Tianyuan ang nangunguna sa pangkalahatang marka. Bakit naman kami natanggal? Sa napakalaking proyekto na ito. Kaya ba itong panagutan ng isang receptionist na katulad mo? Sir, pakiusap po, kumalma kayo. Boss Lu. Luchuan, kuya. Ikaw pala ang Boss Lu ng Kitchen. Siya ang tagapangulo ng Kitchen Technology, na si Mr. Luchuan. Kaya ba sinadya mong tanggalin ang Tianyuan? Hindi ko tinanggal ang Tianyuan. Natanggal ito dahil sa sarili nitong mga dokumento. Huwag mong ihalo ang personal mong usapin sa trabaho. Kami ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Katotohanan yan. Sa 3 isinumite ng Tianyuan, na pangunahing karanasan sa proyekto, ay 2 subkontrata lamang ang sinalihan. At ang isa naman ay may problema sa pagtupad ng kontrata. Madalas ding lampas na sa takdang panahon ang mga utang ng kumpanya nyo nitong nakaraang 6 na buwan. Pati ang opisina nyo ay panandali ang upa lamang. Napatunayan na ang lahat ng impormasyong iyan. Ganyan pala talaga ang Tianyuan. Luchuan, lumabas tayo para mag-usap. Dito na natin pag-usapan. Pangatlo kong kapatid, nakikiusap ang kuya mo sa iyo. Kailangan talaga ng Tianyuan ang proyektong ito para makabawi kami. Tulungan mo naman ako kahit ngayon lang. Kuya, hindi usaping pakikisama ang proyekto. Pero magkadugo tayo. Naaalala mo pa ba ang kasunduan? Noong sinabi niya noon, na hindi malayo ang mararating ko kapag umalis ako sa pamilya Lu. Pero ngayon, nandito na ako. Saka mo sasabihing magkadugo tayo. Ang 2 katayuang iyan, hindi mo pwedeng gamitin lang. Kapag kailangan mo lang, talagang ganyan ang gusto mo. Ihatid ang bisita sa labas. Chuan, may problema ba? May sakit ang papa mo. Anong sakit? May nakita sa baga niya. Sabi ng doktor kailangan maoperahan agad. Aabot sa 300,000 ang gastos. Hindi makontak si Siki dahil nasa ibang bansa. Wala na talagang magawa si mama. Kaya ngayon mo lang ako naalala. Chuan, alam kong wala akong mukhang ihaharap para magmakaawa sa iyo. Pero hindi na pwedeng patagalin pa ang lagay ng papa mo. 6 na taon. Ipadala mo sa akin ang address ng ospital. Pupunta ka ba? Titingnan ko muna ang sitwasyon.
Sir Lu, ipagpapaliban ba natin ang pulong ngayong hapon? Ipagpapaliban mo. Paano po kayo? Sa ospital. Chuan, ang medical record. Ano ang sabi ng doktor? Mas mabilis, mas mabuti. Paano ang pera? Kulang pa ng 300,000. Hindi natin kailangan ang pera niya. Huwag kang magsalita. Sabi ko hindi kailangan. Pwede mong huwag gamitin. Kung ganoon, aalis na ako. Chuan, nagmamakaawa si mama sa iyo. Ako na ang magbabayad. Pero gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Manunumbat ka na naman ba? Ayokong makipagtalo rito sa tapat ng operating room. Pero hindi rin ako magpapanggap na parang walang nangyari. Noong gusto kong bumili ng bahay para magpakasal, binenta ninyo ang supermarket at ibinigay ang pera kay kuya at ate. Noong nakaipon ako para sa sarili kong down payment, pinakialaman ninyo naman ang card ko. Noong namatay si Lola, pati ang kwartong iniwan niya para sa akin. Gusto ninyo pa ring paghasyan. Kaya kong bayaran ang 300,000 na ito ngayon bilang 36 na taong gulang na Luchuan. Pero ang 29 na taong gulang na ako, kailanman ay hindi na makakarinig mula sa inyo ng kahit isang salita ng katarungan para sa kanya. Shuhua, andito ka na pala. Ang pambayad sa operasyon ng papa mo. Ma, wala talaga akong maibibigay. Hindi ba sabi mo magtatagumpay na ang proyekto mo? Hindi na tuloy. Bagsak na rin ang kumpanya ko. Araw-araw akong hinahabol ng mga nagpapautang. Balak ko na ring ibenta ang bahay ko. Paano naman si Pipe? Iniuwi niya ang mga bata sa pamilya niya. Huwag kang mabahala, teka lang. Ma, nakausap ninyo ba si Siki? Sabi niya busy raw siya doon sa ibang bansa. Nabalitaan ko nga na hindi naman pala siya nakatapos ng pag-aaral. Ano, at narinig ko pa. Sinasabi raw niya sa mga tao doon. Napatay na raw ang mga magulang niya. Ito ba ang sinasabi ninyo noon? Na si kuya at ate ang pinakamaasahang sandigan ninyo? Pumunta ka ba rito para lang pagtawanan ako? Kung gusto ko lang naman kayong pagtawanan, hindi sana ako pupunta rito ngayon. Ito ang card ko, pakiswipe na lang. Sir Lu, hindi ba sabi ko sa'yo huwag ka nang pumunta rito? Hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Sobrang hirap niyan, hindi ba? Hindi ko rin maipaliwanag. May galit ka ba sa kanila? Sa pinakamahirap na sandali, ilang beses ko na itong naisip, na kung sakaling lumapit sila sa akin para magmakaawa balang araw, talagang tatalikod ako at aalis agad. Pero nung dumating na nga ang araw na iyon, nalaman kong hindi ko pala kayang umalis ng ganoon kadali. Dahil malambot ang puso mo. Dahil hindi ko kayang maging katulad ng taong kinamumuhian ko. Naging matagumpay ang operasyon. Pero ang paggaling niya ay dumedepende pa rin sa kondisyon ng kanyang katawan. Maraming salamat po, Dok. Bakit mo ba isinusulat iyan? Natatakot ako na baka hindi ko na magawa ito sa susunod. Hindi mo ba kayang sabihin iyan ng harapan sa akin? Hindi ko kayang sabihin ng diretsyo. Ibinilin ito sa iyo ng tatay mo. Chuan, sa buong buhay ko naging mataas ang pride ng tatay mo. At naging mahalaga rin sa akin kung ano ang tingin ng iba sa tagumpay. Palagi kong iniisip na kapag humarap sa ibang tao sina Shuhua at Siki, may tataas ko ang noo ko sa harap ng iba dahil sa kanila. Pero dahil nanatili ka sa tabi ko, ang lahat ng mga ginawa at sakripisyo mo, ay binaliwala ko lang at itinuring na parang obligasyon mo talaga. Alam ko namang ikaw ang nagpalago sa supermarket natin. At karamihan sa pera ng pamilya natin ay galing sa pawis mo. Alam ko rin iyon. Lalong-lalo na ang pag-aalaga mo sa amin ng nanay mo, alam na alam ko iyon. Pero kahit kailan hindi kita nagawang purihin o pasalamatan ng maayos. Dahil natatakot ako na kapag nalaman mo kung gaano kakahalaga sa pamilyang ito, ay baka hindi mo na gustuhin pasanin pa ang mga problema natin. Napakasakit pakinggan ng mga salitang ito. Pero ito ang katotohanan. Noong araw na ibinenta natin ang supermarket, nakita ko ang lungkot at galit sa mga mata mo. At ang totoo, natakot din ako sa loob-loob ko. Pero dahil sa pride ko ay hindi ko kayang aminin na nagkamali ako. At nung pakialaman ko ang mga naipon mong pera, pati na rin ang paghati sa bahay ng lola mo, doon ko napatunayang nagkamali talaga ako sa lahat. Sabi mo ang 36 na taong gulang mong sarili ay hindi kayang magpatawad para sa 29 na taong gulang mong sarili noon. Naintindihan ko na ngayon. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, anak. Gusto ko lang sabihin sa'yo na patawad. Kung may susunod mang buhay, huwag ka nang maging bunso kong anak. Maging isang bata na hindi kailangang magparaya o maghintay. At hindi na kailangang ikumpara sa iba. May mga paghingi ng tawad pala na talagang darating. Papa, magbabayad na po ako ng maayos sa aking mga utang. Hindi na po ako magpapasaway. Papa, nagkamali po ako. Hindi ko po dapat hindi sinasagot ang mga tawag nyo. Hindi ko po dapat tinataguan kayo sa bahay. Nandito lang ako. Chuan, umuwi na tayo.
Sasamahan kitang umuwi. Sa sandaling ito sa wakas ay naintindihan na niya. Na sa huli hindi pera ang madadala ng tao, kundi ang hiling na hindi pa natutupad. Ang mahal na ng mga gulay ngayon. Tumaas na naman ng 20 sentimo ang itlog. Hindi na babalik si Deming para kumain dito simula ngayon. Bakit ka nakatayo riyan? Natapos ko na ang mga papeles para sa bahay. Tuloy ka, maupo ka. Ano nang balak mo susunod? Hindi ko alam. Nabayaran ko na ang malaking bahagi ng utang. May maliit na bahagi pa na natitira. Ang matrikula ng anak ko para sa susunod na semestre. Sabi ni Pipe siya muna ang gagawa ng paraan. May bakanting posisyon sa kumpanya para sa tagapag-ugnay ng proyekto. Maraming trabaho pero mababa ang sahod. Madalas na kailangang pumunta sa construction site. Gusto mo ba ito? Kaya ko ba iyan? Hindi sa akin nakadepende kung kaya mo o hindi. Tanungin mo ang sarili mo kung makakapasok ka ba sa oras araw-araw. Tanungin mo ang sarili mo bawat buwan. Kung mababayaran mo ba ang dapat mong bayaran. At kung kaya mo pa bang maging tapat sa iyong anak. Sige, tatanggapin ko. Ako nga pala si Luciki. Ako ang magiging guro ninyo sa Ingles simula ngayon. Teacher, nakapunta na po ba talaga kayo sa ibang bansa? Nakapunta na ako roon. Maganda ba sa ibang bansa? Kahit nasaan ka man, dapat ay matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Sino ang hinahanap mo? Naya ko po si Siki. Nakauwi na si Siki. Opo, nakauwi na po. Mabuti naman kung ganoon. Oras na para kumain sa bahay. Luchuan, ang hirap namang hanapin ng house number nyo. Di ba nag-send naman ako ng location sa'yo? Dinala ako ng location doon sa katabing Manukan pala. Muntik pa kaming mag-away ng isang tandang doon. Ikaw siguro si Tangtang, tama ba? Tuloy ka, pasok ka. Hello po, 8. Ang dulas ng dila mo ah. Nagpa-practice lang ng maaga. Gaano karaming toyo ang ilalagay ko, isang kutsara ba? Toyo ba yung nilagay mo o tinta? Ganito naman kasi yung nakita ko sa video. Doon ka na nga lang sa labas mag-flat ng balat ng dumpling. Si gusto ko kaya matutong magluto. Alamin mo muna kung paano gumamit ng mga kutsara. Chuan-chuan, kumain ka pa ng marami. Manigong bagong taon. Cheers! Sir Lou, mula sa pagiging tagasalansan sa isang supermarket sa maliit na bayan, hanggang sa maging chairman ng kitchen technology, ano po sa tingin ninyo ang pinakamahalaga? Huwag mong laging hintayin na bigyan ka ng iba ng tahanan. Kung hindi mo mahintay, gumawa ka ng sarili mong tahanan. Balita ko noong bata ka pa ay dumaan ka sa maraming mabibigat na problema sa inyong pamilya. Iniinda nyo pa rin ba ang mga bagay na iyon hanggang ngayon? Opo, masakit man pero hindi ibig sabihin noon ay hihinto na ako. Hindi natin pwedeng hayaang lamunin ang nakaraan ang buong buhay natin. Kuya, mabuti ang pakiramdam ni nanay ngayon. Kanina pa niya tinatanong kung kailan ka uwi. Chuan-chuan, uwi ka na rito para kumain. Kaya nang ayusin ng kuya mo ang kahit ano ngayon. Huwag mo akong kuhanan. Isasama mo ba ako? Di ba nagpapakasipag ka para matanggap sa trabaho? Kaya lalo mo pang kailangang magpakitang gilas. Maraming taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan. Pakiramdam niya ay wala siyang kahit ano. Kalaunan unti-unti niyang binuo ang sarili niyang landas. May galit at may sakit siyang hinarap. Nakaranas din siyang mawalan. At sa wakas nakatagpo rin siya ng bagong liwanag sa buhay. Hindi naman lahat ng bagay sa mundo ay nagiging perpekto. Pero hanggat handa ka pang magpatuloy sa paghakbang, tatama rin sa iyo ang liwanag.